Gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? O ayun, kita mo. Magandang umaga sa lahat mga ka-Duterte sulid. Nako po, kung kilala nyo to, siya itong kongresista na pumunta kahapon sa Senado. Siya si Palawan Representative Jose Alvarez mga ka-Duterte. Nako po, ngayon, kasi nga bago nagkaroon ng issue o itong Blue Ribbon Committee sa kahapon sa hearing, siya ay nagkaroon ng privilege speech diyan sa Kongreso. Ang pinakamainit na issue talaga kung bakit niya sinabihan na pusa ka ito si Meow Meow na si Kiko. Dahil si Kiko, dahil sa mga post niya sa social media, itong flood control na korupsyon. Plus, itong mga kongresista dyan sa Kongreso, alam naman natin si Kiko ay medyo vocal, nagkaroon siya ng pagmumura. Minura niya doon itong pusang lang ang sinabi niya. Pusa kasi siya, meow meow kasi siya, pusang ina ang sinabi ni meow meow doon. Ay nako po. Ito yung privilege speech niya. Pakinggan muna natin, panoorin natin to bago itong pagsalita niya kahapon sa Kongreso. Okay? So dapat kung maaari, maraming nagdidepensa sa kanya, hindi ko rin kayo mapigilan. Ngunit, majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleagues sa NPC, ay sang-ayon po na patasikin na yan at masakit ko mang sabihin, kaibigan kong matalik na kaibigan kong tatay. Kasama ko sa natres. Habang wala siya, ako nagpipreside sa natres. Nung linapitan ako niyan, minsan, binigyan ko ng kunting payo. Ngunit, mahirap talaga payuan ang animal. Post lang muna natin mga ka-Duterte ha. Kasi kasi privilege speech ito ni Jose Alvarez. Ang ginawa lang talaga niya, itong mga post kasi ni Kiko ay parang nasobrahan na raw. Wala na sa disiplina. Kaya ito, nagsalita siya, parang sinuportahan niya itong mga nasa loob ng Kongreso, itong mga kongresista. Ngayon, alam naman natin kahapon itong issue ng flood control ay siguro gusto niyang linisin yung pangalan niya, hindi siya guilty at nagmamadali daw siya kahapon na maabutan niya itong 18 Marines at napanood niya sa Facebook itong pagpunta, itong hearing ng Blue Ribbon. At nandun nga itong 18 Marines, naabutan niya itong hearing sa Senado. Panoorin natin itong sinabi niya sa Senado mga ka-Duterte. Kasi kaya nga lang pinakita ko sa inyo kasi nabanggit nga dito sa issue ng flood control pati siya na involved doon. Okay? Panoorin natin itong salaysay niya sa Senado kasi maawa ka rin sa kanya. Ay, alam mo naman, madadama. Pakinggan muna natin at panoorin natin itong issue niya patungkol dito sa nakawan ng mga maleta. Nako po. Ay, ito na yung video na itong dito sa loob ng Senado. Sakto, nandyan pa sila SP Cayetano, nagkaroon pa sila ng hearing, nabutan nga niya. Pakinggan natin to mga ka-Duterte. Paano niya depensahan ang sarili niya. Okay, let's go. Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil pabanggit ang pangalan ko, Sa akin ba talaga binigay ang maleta? Kasi nabanggit yung pangalan ko eh. O naman, kung hindi ka naman talaga guilty, kung nabanggit yung pangalan mo, punta ka sa Senado. Ganyan dapat. Kahit yung mga senador, di ba, si Erwin Tulfo, sinabi ni SP kahapon. Kung
Napanood niya siguro yung ano, nabanggit yung pangalan, punta siya dito. 'Di ba? Linisin niya pangalan niya. Kasi ngayon itong balita ngayon, may binanggit kasi si Erwin Tulfo na magkakaroon ng tunay na Blue Ribbon Committee. Gano'n. Depensa talaga. At hindi puwedeng magkaroon ng Blue Ribbon Committee. Ano 'yun? Anong klaseng ano ito? Humarap siya kung totoo, 'di ba? At respetuhin niya itong Blue Ribbon Committee. Ito tayo legit. Hindi yung parang porket nabanggit yung pangalan mo, nandun ka sa listahan, hindi pa naman 'to, imbestigasyon pa lang 'to mga ka-Duterte, 'di ba? Kaya katulad kay kongresista, ito si Jose Alvarez, pumunta siya diyan, nagpakita siya. Oh, kung ikaw ay hindi guilty, 'wag kang masaktan, 'di ba? Kung ikaw ay hindi totoo itong mga paratang, pumunta ka. Hindi yung parang, oh, see you in ano, sa totoong Blue Ribbon Committee, parang gano'n. Ano 'yun, magkakaroon pa ng ibang ano, hiwalay na Blue Ribbon Committee, gano'n ba 'yun? Kasi 'yun, naglabas kasi ng statement ngayon si Erwin Tulfo kasi na-involved yung pangalan niya, kasi 2 beses siya nakatanggap ng mga oh, kagaya ni Palawan Jose Alvarez, 'di ba? Pumunta siya rito, lakas loob, 'di ba? Kung kahit may sinabi siya kay Meow Meow sa privilege speech niya, walang samaan ng loob. Gano'n lang 'yun. Siguro nasobrahan lang si Meow Meow. Alam naman natin 'tong nangyayaring korapsyon, kasi 'yun talaga ang pinaka-issue kay Meow Meow, itong korapsyon. Wala nang iba. Bakit siya tatanggalin sa Kongreso, 'di ba? Kung ikaw ay hindi guilty, nagkataon, ito si paring Jose Alvarez ay nabanggit yung pangalan niya, pumunta siya sa Senado at linisin niya. Gano'n lang 'yun. Huwag tayong ano, parang porket nabanggit yung pangalan mo, huwag kang magpa-guilty. Humarap ka, harapin mo itong paratang. Parang kaso lang din 'yun, eh. Imbestigasyon pa lang ito. Hindi naman 'to ano, final na talagang convicted ka na, na guilty ka. Hindi gano'n. Ito ay kaya nga nagkaroon ng hearing diyan sa loob ng Senado, 'di ba? Kahit nabanggit din yung pangalan ni Pangulong PBBM, si Speaker, ito ay imbestigasyon pa. Hindi pa yung convicted na guilty ka na, na ito talaga ay totoo, 'di ba? Kailangan patunayan itong mga 18 Marines, yung mga sinabi sa affidavit nila. Kailangan panindigan, 'di ba? Kasi once na ito ay mga hindi totoo, yang 18 Marines, kulong yan, matik yan. Mabigat itong mga sinabi nila, eh. At hindi mga bastang-bastang tao. Isipin mo presidente, oh, 'di ba? Mga senador, gano'n lang 'yon. Kaya hindi puwedeng gumawa ulit ng panibagong Blue Ribbon Committee, dalawa. Ano 'yun, 'di ba? Huwag tayong magpa-guilty. Kung si Erwin Tulfo nabanggit, harapin niya. Oh, kagaya kay Jose Alvarez. 'Di ba? Oh, tuloy natin. Kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita eh. Kung meron 3 malita, di tatanggapin ko, di ba? 3 maleta pala. Gusto ko lang resibo pinapapirmahan. So gusto ko na sana, nabutan ko yung mga Marines para at least, sa akin ba yung talaga binigay yung pera? I vehemently deny that meron ko akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa yung park house. I'm always seen in the park house. Wala akong, saan ba yung park house na yan? Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil pabanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita eh. So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo agad ako dito. Alam ko nandito ko eh. Kung wala ka dito, di ba ako punta dito eh. Saka nandito Senator Marcolita. Alam naman nila, papasukin nila ako. I vehemently deny that meron ko akong natanggap. Wala ko. Hanggang dito lang tayo mga ka-Duterte kasi parang paulit-ulit na lang yung video. Ay nako po mga ka-Duterte. Yan,
Ito yung kongresista na si Palawan Representative Jose Alvarez. Wala naman silang samaan loob nito kay Kiko Bargasa. Kasi ito, yung una kong video na pinakita sa inyo kanina, ito ay privilege niya. Nagsalita siya sa loob ng Kongreso about kay Kiko, itong mga pinakamainit na issue na flood control, na corruption sa loob ng dyan sa Kongreso, itong mga flood control project, di ba? Ngayon, nag, nagmura kasi si Kiko sa post niya sa social media, ito sa mga patungkol sa mga kongresista. Siyempre, kasama siya doon. Kaya parang sinorportahan lang niya itong pagpatalsik kay Kiko. Pero walang samaan ng loob kasi magkaibigan nga sila nung tatay ni Kiko. Okay? Ngayon, nabanggit nga yung pangalan niya kahapon. Ngayon, hindi daw siya guilty, wala daw siyang natanggap na maleta, saan daw yun napunta. Kaya iniisip niya, pati pamilya niya, baka hanapin sa kanya. Pumunta siya sa Senado at nilinis niya. Ganyan dapat. Ngayon, hindi pa naman talaga to finale na as in ikaw ay guilty sa mga sinasabi. Magkakaroon pa to ng mga investigasyon. 'Di ba? Pagtatanong, 'di ba? Kung ano ba talaga ang tunay, harapin nila. Lalong-lalo na si President, si Speaker, si Tulfo kasi sila itong mga mabibigat. Plus itong mga taga-kamara. Sila talaga ang pinakamabigat diyan. Kasi lahat ito ay patungkol sa 2028 election. Nagkakaroon tayo ng conflict ngayon. Itong flood control na issue, dapat hiwalay talaga to. Kaso, kinokonek nila sa mga Duterte, alam naman natin to mangyayari. Nagkakaroon, kasi alam naman natin, totoo taga-majority block ay mga pusong Duterte. Ngayon, itong taga-kamara, binabanatan din si Inday Sara. Gusto nilang i-impeach. Ganon. Parang nagkakaroon sila ng away ba? Ngayon, nadadamay ngayon si Inday. Ka-inosente-inosente ni Inday. 125 confidential fund. Plus, pwede nila, ikukunik nila sa flood control issue. Isipin mo yan. Nag-gets nyo ba yung sinasabi ko mga idol? 'Di ba? Parang, sige, i-impeach namin si Inday. Oo, kayo naman dito, sige. O sige, i-ano namin 'tong flood control. Parang gano'n ba? Dapat, 'di ba? Nadamay lang talaga si Inday Sara dito. Kasi ang usapin talaga dito, kay Inday, itong 2028 eleksyon. Hiwalay ang usapan dapat dito yung flood control. Kasi ito ay patungkol sa mga corruption na nangyayari. Ginawan lang talaga si Inday ng allegation. 'Di ba? O, dinadamay nila ang Duterte. Ang linis-linis, wala kasi silang mapukol-pukol na issue kay EJK, kay Tatay Digong, Inday Sara. Minsan nga pinapalabas lang yung issue ni Inday, yung nanuntok siya ng sheriff, eh. Oh, wala talaga silang mapukol sa Duterte. Yung confidential fund Inday, na-audit na yan. Ilang beses na yan sinabi. 'Di ba? Itong flood control talaga, dapat itong tutukan. Kasi unang-una sa lahat, si Inday ang nagbunyag niyan na ang may hawak ng pera ng bayan, nasa 2 tao lang. Itong speaker at si Saldico. Dapat talaga itong Saldico ay magpakita at umuwi na sa Pilipinas. Siya dapat talaga ang pinaka-main na karakter dito. Lahat ng issue kasi si Saldico, Saldico, Saldico. Lahat ng pera kasi nasa, 'di ba? Nasa 2 tao nga lang eh. Ang pera ng bayan, nasa 2 tao lang. Speaker at saka Saldico. Kaya bukang bibig lagi itong mga 18 Marines kasi yan sila ay mga trabahador lang ni Saldico. Tagahatid, sila lang. Ngayon, dapat talaga makita natin si Saldico. At darating din ang panahon, mukhang mararamdaman natin dito na si Saldico
ay uuwi. Kasi may connection at siguro, 'di ba, si Marcoleta, parang pinaghahanap talaga nila si Saldico. Kasi si Saldico ang pinaka-main dito, sa flood control issue, 'di ba? Sa umpisa pa lang binanggit na 'to ni Saldico na si Speaker at saka si PBBM ay involved sa nangyaring flood control issue. Mahirap magbanggit na mga paratang kasi hindi pa naman talaga 'to final talaga. Ito'y lahat mga galing kay Saldico na mga issue, itong nangyayaring korapsyon kasi nawawala talaga ang pera ng bayan. Alam natin 'yan na nawawala. Ibig kong sabihin, nagkaroon ka ng project tapos wala palang project. 'Yun, tapos nakalagay sa kontrata tapos na. 'Yun ang korapsyon talaga 'yun. Isipin mo, 'yun ang ghost project. Yung iba naman ay mga materyales na parang ewan, kaya wala sa standard ang paggawa. Hindi tapos, gano'n ang ibang nangyayari diyan. Ay naku po. Kaya ito si Palawan, representative si Alvarez pala, sorry, ay pumunta diyan sa Senado kahapon, paliwanag siya. Todo paliwanag jud idol, gano'n lang. Kaya sana si Erwin Tulfo 'wag siyang mapikon, 'di ba? Huwag siyang magsabi na gagawa ng parang legit na ano, tawag dito, Blue Ribbon Committee, huwag gano'n. Tayo ay humarap kung ikaw ay matapang, kung maghamon ka, 'di ba? Kung hindi makapal ang mukha mo, humarap ka. Kayo nga 'pag magsalita kayo sa inyong palabas sa YouTube, akala niyo kung ano kayo. Dito kayo, humarap kayo sa totoong pangyayari. Harapin niyo ang itong mga sinasabi ng 18 Marines. Ito naman hindi pa naman talaga tayong wala pa tayo sa korte, 'di ba? Dito natin makikita ang lahat. We'll see itong araw na 'to, anong mga balita. Ito ay kahapon at sana, um, humarap sila para makita natin kung ano yung totoo. Magkaharap-harap sila, 'yan ang pinakamaganda, maharap-harap sila lahat. 'Yan ang pinaka-the best. Kung talaga sila yung nagsasabi ng totoo, may ebidensya naman sila. Magpakita sila ng ebidensya na wala ako diyan, wala akong natanggap. At magpapakita rin ng ebidensya itong kabila. Gano'n lang 'yun. Kaya mga ka-Duterte, kasi nakita natin kahapon sa Senado ay napakainit. Kaya tayong mga supporter ni Inday Sara, relax lang, kalma lang, 'wag maging marahas. Simple lang, mag-voice out, okay lang. Voice out natin. Karapatan natin 'to. 'Wag lang tayong ano, manakit ng tao. Voice out kasi grabe ang korapsyon mga idol, itong nangyayari. Pera ng bayan, pera natin lahat 'to. Ang tanong kung naibalik ba, okay? Maraming salamat sa mga inyong lahat, mga ka-Duterte Sulid. Mag-ingat tayo. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe. Ingat mga idol. See you mamaya. Maraming salamat.